Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Matapos ang atin pong mga gawain, mga pagnonobena, kapistahan ng Santo Niño, ngayon ay muli nagbabalik tayo sa mga gawain ng ating pong Panginoong Hesukristo, kung saan ay binibigyan tayo ng Ebanghelyo natin ng aral na dapat nating unawain. At nawa, mahalaga na binubuksan natin ang ating mga isipan dahil kahit paulit-ulit na ibinibigay ito, paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit na naririnig, lagi pong mayroong aral na matututunan natin. Lalo pat sa ating mga ginagawa dito sa simbahan, marami po sa inyo ay miyembro ng organisasyon o kasapi ng mga ministries ng simbahan, na hindi tayo, lumalakad tayo, hindi tayo pumipirmi lang, kundi yung paglalakbay natin ay nagpapatuloy. So, ibig sabihin, sa paglalakbay, meron laging bagong experience. Meron laging bagong natututunan, bagong nararanasan. Yung iba sa inyo, talagang bata pa lang, nandito na. Talagang medyo kailangan din nating tingnan ano ang tawag ng panahon, ano yung mga pagbabago na nangyayari sa paligid, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi maging sa lipunan. Kailangan natin namumulat ang ating mga kaisipan, nang sa ganon talagang nagsaswak din kung ano ang inihahatid na mensahe sa atin ng mga salita ng Diyos. Mahirap yung mapirmi tayo, ay hindi, ito na yung aming ginagawa, bata pa ako, ito na. Kasi minsan nagtatalo yung tradisyon, yung kultura natin, na kapag mayroong bago na nai-introduce, ay medyo nagre-react yung ating kalooban dahil matagal na nga natin itong ginagawa. Pero yung tanong nga, nauunawaan ba natin ang lahat ng ating pong ginagawa kahit na sabihin natin, kinalakihan na natin ito? Naiintindihan ba natin? Marahil, ito yung paanyaya sa atin ni Jesus ngayon, Hindi lang tayo gawa ng gawa, kasi baka nagiging routine na lang, nagiging gawain na lang na hindi natin inuunawa. Minsan tayo mismo, tigas ng ulo natin.
Pag bibigyan tayo ng katisismo, ayaw natin. Hindi tayo dadalo kasi para sa atin, alam ko na yan kasi ito nga yung ginagawa namin eh. Kaya yung tungkol sa usapin nitong pag-aayuno, gumagawa sila ng pag-aayuno, pero yung resulta ng pag-aayuno ay hinahanap naman sa atin. Ayuno tayo ng ayuno, pero yung pagbabago, kaya nga di ba pa nag-aayuno, bahagi niyan yung sakripisyo, bahagi niyan yung paghingi natin ng tawad, bahagi niyan yung pagbabago natin. Kaya ngayon, sabi ng mga alagad ng mga Pariseo, bakit kami nag-aayuno? Bakit sila hindi? Nagre-react sila ngayon. Kasi dapat sila din mag-ayuno. So ito yung aral na ibinibigay ni Jesus sa kanila. Hindi inaalis ni Jesus ang pag-aayuno, kundi kumbaga inilalagay niya sa tamang konteksto, inilalagay niya sa tamang panahon. Kaya nga sabi, pag wala na yung ikinasal, saka sila mag-aayuno. Kasama nila si Jesus, kasama nila ang Panginoon, dito ang panahon ito para matuto, mag-aral, makasama siya. Pag alis niya, saka sila mag-aayuno. So hindi binabago, hindi inaalis ni Jesus yung kanila pong mga pagdidisiplina. Kasi nga bahagi ng disiplina ng tao, spiritual discipline, ang pag-aayuno. Pero kailangan na uunawaan at naiintindihan natin. 2 buwan na lang mula ngayon, papasok na naman tayo, o 1 buwan na lang, papasok na naman tayo sa panibagong panahon, yung tinatawag nating Kwaresma. So lalakbay na naman tayo. Kaya parati na tayong ihahanda naman ni Jesus sa pagpasok dito. At nawa, gaya ng nasabi ko, sana buksan natin lagi ang ating mga puso't isipan sa mga bago nating matututunan. Amen.